We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadago pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Jess Tony Humami live gikan dinhi sa GMA General Santos Station. Iladong pastor sa Cagayan de Oro City nga si Dimver Andales ug junior pastor niini gidakop sa kapulisan subay sa warrant of arrest sa kasong murder nga may kalambigitan sa pagpatay kang Mr. Cagayan de Oro 2023 candidate Adrian Fornillos. Ani report. Pinasikad sa warrant of arrest sa kasong murder, gidakop sa mga personahe sa Agora Police Station ang pastor sa Cagayan de Oro City nga si Dimver Andales ug junior pastor niini nga si Jeter Nonot sa ilang simbahan sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Ang duha gidala sa police station o gipailawom sa booking proceedings. Wala madugay, naabot sab sa mong istasyon ang banay ni Adrian Fornillos. Mibalibad na paghatag og pahayag ang nahibiling banay ni Fornillos. Based lang mi sa mga ebidensya na among nakalap at the same time sa process sa case build-up na pamatudan gyud dito na katog yung mga pangalan na nakagawas. Kenumduman nga nahimong viral sa social media ang storya sa pagkamatay ni Fornillos human sa pagkatag sa daw mga screenshot sa conversation sa social media sa karelasyon ni Fornillos nga si John Orog ug higala niini nga gahisgot sa iyang relasyon sa usa ka pastor. Dinhi migawas ang storya nga ang maong pastor nga ginahisgutan si Pastor Dimver Andales. Kining tanan gipanghimakak sa kampo ni Pastor Andales. Sumala pa nga andam kuno sila nga atubangon ang kaso nga gipasaka batok kaniya. Gibarugan nila ang pagka-inosente ni Andales sa pagkalambigit sa kaso. Gikumpirma sab niya nga murder ang kaso nga ilang ginaatubang. Nagrespeto kita sa atong hostesya, no? Mo man gyud na kay kung wala nini pasaka ang kaso, ang hunang-huna sa uban nga na-influensya na nabayran. Karon nga na mapasaka ang kaso mo ingon na pod ang uban nga guilty. So dili sa ta maghimog mga pronouncement unless ang korte naging mo ingon nga naagid siya guilty. So, Gani, aminado sab ang ilang kampo nga natandog gayod si Andales sa hitabo. Hindi mo ingon gyud dili siya okay kay this has impact sa iyang kredibilidad isip pastor. Kanina impact sa iyang kredibilidad isip amahan, no, sa iyang pamilya, isip bana, isip usa ka leader sa community labi na karon nga nagdagan ang iyang anak pagkakagawad. So lagi na kayo mga epekto. Human ang pila ka oras, uban ang police escort, makita nagipusasan og nakasuot og police armor si Pastor Andales diyang gidala sa korte aron atubangon ang iyang kaso. Mibalibad na sab si Andales sa paghatag og pahayag. Ang amo ma'am is kung unsay procedure ma'am mo lang gyud among bahaton regardless kung dakong tao or kuan basta kung unsay nasa procedure nato sa PNP ma'am mo lang amo sundon ma'am. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Pipila ka mga transport group sa nasod nagpahigayon og transport strike karong adlaw agig pagbatok sa modernization project sa mga jeepney. Apan mga PUJ operators sa managlahing lugar sa Mindanao, wala misalmot sa mong tigil pasada. Ano ang report ni Kent Abrigana? Nagpahigayon ng transport strike ang grupong Malayang Alyansa ng Bus Employees at Laborers o Manibela aron batukan ang Public Utility Vehicle Modernization Program kun PUVMP adlong Lunes. Ilawom sa maong programa, gimanduan ang tanang jeepney drivers o operators nga mo appeal sa maong programa o di baka magmugna o kooperatiba ilawom sa maong programa. Sa Davao City, wala misalmot ang ubang transport group. Sumala sa Southeastern Mindanao Diversified Operators Cooperative kun SEMDOC. Uyon kini sa PUV Modernization Program sa gobyerno. Apan ang hinaot lang kini nga tabangan unta ang mga driver o operator nga makaloan og kwarta nga pangbayad sa mga modern PUJ. Di wa man mi masupa kana, okay man mi ana.
willing man miya na basta tabangan mi. Ang makakuha mi kaya ang problema mo gula na makapasal ka ba sa bangko. Ang ubang PUJ driver sa Davao City, doon na say nagkadayang reaksyon kalabot sa PUV Modernization Program. Para sa ko okay raman pod para modern. Tutol kita na pero kay kaning kuan man gud murag diri pod mi na kuan ba sa akong pamasayro na buhi kung kanang kuan pamilya na buhi atong among pamilya ning pamasada. Sa datos sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB 11. Sa kasamtangan, adunay 44 ka modern PUJ ang operational sa Davao Region. Sa Cagayan de Oro City, sumala sa Northern Mindanao Federation of Transport Service Cooperative. Wala sila kauyon sa transport strike kay suportado nila ang PUV Modernization Program sa gobyerno. Ana sa 46% na sa ilang mga miyembro ang nagagamit og modernized jeep. Makaapekto sa matod pa sa mga mananakay ang transport strike. Busa wala gid sila misalmot. Wala sa misalmot ang transport sector sa Gensan sa transport strike. Matod sa pipila ka driver sa PUJ, sayang ang ilang kita kung musalmot sila. Sayang din income namin. May pamilya kami, may mga apo. Binubuhay. Matod sa Fatima Transport Cooperative o FATTransco, gihunahon na sab matod pa nila nga maglisod ang mga estudyante kung magtigil pasada sab sila. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Ken Abrigana para sa One Mindanao. Babaeng sospek sa pagpandagit sa usa ka tulo ka bulan nga batang lalaki sa Davao City gikasuhan na. Samtang pahugdan sa Davao City Police Office ang seguridad sa Southern Philippines Medical Center kung asa nahitabo ang pangpangdagit. Ano ang report ni John D. Esteban. Gipasaka na ang kasong kidnapping niadtong Sabado batok sa 36 anyos nga babaeng sospek kinsa mo'y gitudlong midagit sa usa ka tulo ka bulang batang lalaki sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City niadtong Huwebes. Ang bata na rescue dayon sa Bahara Police sa tabang sa mga impormante o gilayong nadakop ang sospek. And then this case ma'am is manggod ni siya not bailable, and then ang mama is naapaghihapon karon sa kustodiya sa Bahada Police Station, and then katong ihang namugod ni siya alleged na kanang postpartum depression, and then mo na karon pa ang gipaabot nga resulta from the SPMC. Ang mga ginikanan sa bata desidido iduso ang kaso batok sa sospek. Maghapon ma'am, dahil gihapon dito ang kawan, kahadlok. Pagbasulan din ni JJ mo ma'am na di kasi maong. Ang sospek daan ang miingon nga iuli ra niya ang bata human ipakita sa iyang kapuyo nga nangita sa ilahang anak nga suma niya gikuha sab kuno sa nagpaanak kaniya. Sa karon ana pa sa SPMC ang na-rescue nga bata sanglit mo pailawong pa kini sa eksaminasyon, sanglit nagapangurog pa daw kini. Kahinumduman nga gikan pa sila sa Surigao City ug mianhira sa Davao aron ipa-check up ang anak kay naay gibati dihang gikuha kini sa sospek. Tungod sa itabo, pahugtan pa sa Davao City Police Office ang seguridad sa ospital. For the security ma'am no, sa SPMC is makita ba yan nato di ma'am no, ang mga security guard is kanang strict yun sila. Nagi kuan ma'am wala lang yun ni siya na kuan ba kanang wala siya gi-expect nga panghitabo diha sulod sa SPMC. So karon mas pahugtan pa ang seguridad diha sa sulod sa SPMC. Labi na aning kanang mga nato diha no, nga magdala og kanang mga bata. So pangayuan gyud og kanang kuan kung sila ba yun ang inahan sa bata or pamilya ba sila sa sa batang ilahang gidala. Gibarugan sa SPMC nga wala sila nagkulang sa pagpatuman sa seguridad sa ospital. Wala may nakita na pagkukulang sa among mga guards kasi ang nahuman na magud ang transaction na tingala po among guard kay pas magdagan na actually na hold sa guard pero ang sulti kay kitan-aw man pud sa guard ang bata walay wristband meaning to say dili sa pasyente kay. Sumala ni Dr. Udan, maglisod daw sila kung isa-isahon pa og pangutana ang mga nagabitbit og bata pasulod og gawa sa SPMC. Maglisod mi ko isa-isahon sa guard na pangutana ba imo ba ng anak? Impractical yun siya because ang pasyente naman sa OPD nagadagan 800 to 1,002 daily. Samtang, parayon gihapon ang investigasyon sa kapulisan, kalabot sa hitabo kung doon na ba'y laing nagpaluyon ini o kung tinuod ba nga gikuha bagayod ang anak sa sospek. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban.
Esteban para sa One Mindanao. Bibisita sa Zamboanga City si COMELEC Chairman George Erwin Garcia alang sa pagpahigayon sa 3rd Regional Joint Security Control Center Coordinating Conference. Kinialang sa pagpangandam sa umaabot nga barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Gipahigayon ang 3rd Regional Joint Security Control Coordinating Center Conference sa Zamboanga City adlawng Lunes. Kinialang sa umaabot nga barangay ug Sangguniang Kabataang Elections 2023. Atol sa maong conference nga gitambungan ni Commission on Election Chairman George Erwin Garcia, lakip Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police ug Philippine Coast Guard, gituki ang mga lakang aron masiguro ang limpyo, hapsay ug matinud-anong eleksyon. Gibutyag ni Garcia nga kapinduha ka semana una ang eleksyon, hapsay ang pagpangandam sa COMELEC sa Region 9 ug sa BARM area. Gikalipay sab niini nga wala kuno silay namatikdan nga mga campaign posters o materials una ang campaign period karong Huwebes, October 19. Dito po kasi sa inyo maayos sa buong region 9, kakainis. Ibig sabihin, ganun ko ina-emphasize, maayos kasi ang coordination ng PNP, AFP at saka Coast Guard. Kasama na rin yung ating local COMELEC natin. Yung sa Sulu, walang masyadong problema dito sapagkat wala halos labanan dyan, madaming lugar po dyan ang walang labanan. Ganun din po ang Tawi-Tawi area, wala po masyadong labanan doon. Siguro nga dahil sa maayos ang political situation ng lugar sa kasalukuyan. Dugang niya nga sa 1.4 milyon nga kandidato sa tibuok Pilipinas, anaa sa 7,000 ang naisyuhan og show cause order ug anaa sa 200 ang gifailan na og disqualification case. Nadawat na sab matud pa sa COMELEC 9 ang mga election paraphernalia. Lakip ang pagkumpleto sa electoral members ug mga magtutudlo sa ilang trainings alang sa ilang pag-alagad panahon sa eleksyon. Apan subling nagpahimangno ang COMELEC sa mga mukandidato kalabot vote buying. Mas doble sabang ilang ipatumang hugot nga seguridad sa panahon sa kampanya nga mulungtad kutob October 28. At isang babala ito sa lahat ng mga kumakandidato kung paano natin ipinatupad ng mahigpit ang ating pong kampanya against premature campaigning. Mas doble po namin ipapatupad ang kahigpitan lalong-lalo na sa issue ng vote buying. Handa na po ang inyong commission election. We can promise you a very orderly and peaceful election. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Lamian nga batchoy sa General Santos City kapin 30 katuig ng panginabuhian sa usa ka banay. Ato kining tilawan pinaagi sa report ni Abby Caballero. Isa sa mga paboritong pagkaon sa mga Pinoy, ilabi na sa mga kapusong Ilonggo, kining noodle dish nga batchoy. Gani dinhi sa Barangay Baluan sa General Santos City, dunay patok nga batchoyan, nga 38 katuig nang nagaserve og lamian nga batchoy. Sumala sa tag-iya nga si Mirna Daolong, sukad namatay ang iyang mister, ang pagpamaligya og batchoy na ang iyang gisaligan nga panginabuhian. Murag mao to'y tibay na akong gisaligan nga dako-dako nga income nako ba nga pang adlaw-adlaw nga saligan ako pang bayad sa eskwelahan, pang konsumo na mo adlaw-adlaw. Nagunang ingredients sa batchoy mao ang noodles, pork, fried garlic ug itlog. So atong sayron karon, ngano gayud ka ginabalik-balikan sa katawhan kining batchoy ni Nanay Mirna. So ato nang tilawan mga kapuso, ani ana ang atong batchoy. Kapin 50 ka serve sa batchoy matod pa matag adlaw ang ilang mahalin. Gani suwaksab kini sa panglasa sa ilang mga customer. Regular customer po nila ako. Sa tuwing wala akong almusal, eto na. Dito na ako diretso kay nanay. Masarap yung batchoy nila. Gusto ko yung lasa. Mayong lasa nga matilawan mo, mabatyagan mo gid ba? It's very sulit siya sa presyo na 40 pesos. Nandun ang lasa, and then yung lasa ng garlic, feel mo yung garlic, and then yung lasa din ng pork na sabaw, it's very rich. So I think it's one of the best here that I've tasted. So sa atong mga kapuso nga nananaw karon Nanay Mirna nga nagasugod pala og negosyo ug katong sa mga buot sa magnegosyo unsay tips nga mahatag nimo sa ila kay tiyaga lang kung halimbawa magina hindi na magdulaan si
pag-asa kay may ugma pa man. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gibaha ang sentro sa Isabela City, Basilan tungod sa kusog nga ulan kagahapon. Makita ang taman tuhod nga tubig baha, diyang nasinati ang kusog nga ulan sa Isabela City sa Basilan. Gani gisunod na sa tubig baha kini mga tindahan sa sentro sa syudad. Sumala sa Isabela City Disaster Risk Reduction and Management Office, milungtad og 3 ka oras ang kusog nga ulan hinungdan sa pagbaha. Matud pa ang Barangay Sunrise o Isabela proper barangay ang labing naapektuhan sa pagbaha. Wala matud pa'y gipabakwit or wala matud pa'y gibakwit nga mga residente tungod paspas rasab, mihubas ang tubig baha. Parang ginamonitor sa pag-asa ang low pressure area samtang localized thunderstorms ang magpaulan sa Mindanao. Ulahing na matikdan ang LPA sa Central Luzon apan wala kini direktang epekto sa panahon sa nasod sumala sa pag-asa. Samtang base sa datos sa Metro Weather, dunay katagatag nga pag-ulan sa Mindanao sama sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao ug Sorsogon tungod sa localized thunderstorms. Busa pa rin pahimangno sa pag-asa nga magbantay sa posibleng pagbaha o pagdahili sa yuta. Nagpahibalo ang Davao City Water District nga posibleng i-take down sa Meta ang ilang FB page apan biapila na ang buhatan. Atong sayron kung ngano sa report ni John D. Esteban. Gipahibalo sa Davao City Water District nga nakadawat matud pa sila og notification gikan sa Meta nga posibleng alas 10 Lunes sa gabi ma-take down ang ilahang Facebook page tungod sa mass report apan panikamutan daw sa buhatan nga moapela. We received notification from Meta na because of mass reports on certain violations, wala po sila nag-specify kung unsa na due for takedown ang amuang page. So right now, we're exerting all best efforts para maka-appeal mi sa unta. Dili lang i-take down ang page considering na dako kaayo ni siya og benefits in terms of information dissemination. Ang ubang konsumante na balakasab, ilabi pa nga sagad kanila nagsalig sa social media alang sa mga public service announcement, labi na sa schedule sa water interruption. Dako ang kawalan sa publiko kay dito nila makita tanan ang mga features about sa water district o paano o may download nila or may ihatag nila ang mga information. So kung mawal ang page nila, so mag-create lang siguro ng bago. Tapos dugay po ang respond kong hotline lang, kung manawag lang po. Nindot jud basta nasa social media mag-post or sa ilang Facebook page. And if ever mahitabo gyud na take down, ma'am, what we will do is we will rebuild our social media presence from the ground up. Paningkamutan lang nato that we can mahabol nato kung sa tong present na followers nato karon in a month's time kung makaya. Gawa sa social media accounts, pwede mo kontak ang mga konsumante sa 24/7 hotline sa DCWD. 235-3293 alang sa service-related concerns, 244-6767 alang sa leak reports ug water quality concerns. Pwede sab mo kontak ni ining mga mobile number. Samtang ang mga netizen may paabot sa ilahang mga concern kalabot sa serbisyo sa buhatan sama sa pagkawala sa aga sa tubig nga wala matudpay abiso. 77% ang naaga-enjoy og 24 hours water supply availability. Nagpabilin na 23% ang kadtong intermittent ang supply. And although recently naatay medyo dako na water service interruption affecting line 2 sa atong Dumoy water supply system, as of right now, most of the affected areas have already recovered. Kahinumduman nga ang Davao City Bulk Water Project, diin ang Tamugan River ang mamahimong tinubdan, ang ginalaumang makasulbad sa problema sa tubig, labi na sa 2nd District, kung asa sagad makasinati og hinay ngadto sa way agas. Karong tuiga unta ang operasyon apan nadelatar ug hangtod karon wala pay gihatag nga update ang Apo Agua nga maoy nakatutok sa proyekto kung kanus agayod kini makasupply og tubig sa publiko.
Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka lalaki nga mibisita sa Fort Pilar Shrine sa Zamboanga City ang giaresto sa otoridad. Gumikan sa pagdala ni ini og hait nga hinagiban nga gama sa ikog sa pagi. Aton si Kipegayong hugot nga pag-inspeksyon sa Tourist Police Unit sa Zamboanga City Police Office alang sa mga mobisita sa Fort Pilar Shrine sa Zamboanga City. Naaresto ang usa ka lalaki gumikan sa pagdala ni ini og hinagiban nga nabantayan sa screening sa main entrance gate mismo sa Fort Pilar. Giila ang suspect nga si Rodelyn Rebullios, 37 anyos, usa ka seaman second mate sa usa ka barko, kinsa residente sab sa barangay Bungyao, Zamboanga City. Sa pag-inspeksyon sa kapulisan sa slim bag sa suspect, nasuta nga nagdala kini og usa ka hinagiban nga gaba kuno sa ikog sa pagi o stingray. Talinis ang tumoy ni ini nga posibleng makasamad. Ang maong suspect gikustodiya na sa Police Station 11 nga posibleng mag-atubang og kasong illegal possession of bladed weapon o paglapas sa Omnibus Election Code. Halos moabot sa 1 million pesos ang nadanyo sa nitabong sunog sa usa ka balay sa Tagum City. Ug daw kini usa ka balay nga nahimutang sa Barangay San Isidro sa Tagum City sa Davao del Norte, human gilamoy sa kalayo kagahapon. Sa pakiginabi sa Super Radio Davao kang Senior Fire Officer 1 Ryan Joseph Rasay, ang Chief Intelligence and Investigation Unit sa Tagum City Fire Station nga gipanag-iyahan sa usa ka Eleuterio Romanillos ang balay. Sumala pa nga miabot sa 960,000 pesos ang kinatibuk ang danyo sa sunog. Migawa sa investigasyon nga ang napasagdang gidaob sa tag-iya sa balay ang sinugdanan sa kalayo nga mikatay sa tibuok balay. Hinon walay na talang namatayo na samdan sa itabo ug wala na sa mikatay sa kasikbit nga balay ang kalayo. Mga kapuso, sa mga gustong makakaton kung unsa ang dakong tabang sa katawhan ug sa kinaiyahan, ang pagtanom og kawayan, ipahigayon ang ika-23 nga Bamboo Training Seminar sa sitio karong October 21 sa sitio Tanza 2 sa Barangay San Jose, Antipolo City. Malingaw og magtuon kauban ang mga bamboo expert dinhi sa nasod. Pipila sa mga isgutan kung paunsa makatabang ang kawayan sa pagsulbad sa problema sa pagkaon sa ginasuot, balay ug uban pa. Kung unsaon pag-apil, tutok lang sa detalye nga naka-flash sa inyong TV screens. Ika-50 nga foundation anniversary sa Mindanao State University sa General Santos City gisaulog. Samtang gikoronahan na ang Miss MSU 2023. Ane report ni Abby Caballero. Nagmalampuson ang usa ka semana nga intramurals ug selebrasyon sa 50th Foundation Anniversary sa Mindanao State University kun MSU Gensan. Nagtigi ang mga estudyante sa dance competition, singing ug sports competition. Nasukod sab ang kaalam sa mga estudyante sa academics competition. Yes, it was a success and actually we really give highlights of the 50th celebration since the creation of the Mindanao State University General Santos City because we want to give emphasis on the people who are behind, the men and women behind the creation and the success of what we are right now. Samtang gikoronahan na ang Miss MSU 2023 nga mao ang 19 anyos nga first year college student nga si Cyril May Marcilia sa College of Fisheries. Also proud, that's happiest moment for me na kay grabe gid ang chances, grabe ang moments that time kay dili lang sa ako ang first crown na nagbitbit sa College of Fisheries and ako ang nag-stand out among the 11 lovely candidates. Also, ma'am, I was crowned during the 50th anniversary of MSU. Dakong kalampusan matod pa kini sa College of Fisheries. Sanglit kini ang 11 higayon nga midaog ang ilang pambato sukad na mugna ang MSU niadtong 1973. This is very historical because we are celebrating the golden year of the university and we are so lucky to be able to get the crown. And for that, we are very proud for our students as well. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.
Good news alang sa mga taga Davao de Oro tungod giablihan na ang pinakataas nga tulay sa maong probinsya. Mao kini ang Inambatan Bridge nga makita sa Barangay Inambatan sa Moncayo sa Davao de Oro. Ang maong tulay gipuntuhan og anaa sa 179 million pesos. Doon na kini gitason nga 320 meters nga nagakonekta sa Compostela ug mga lugar sa poblasyon sa Moncayo. Dakong tabang matud pa ang maong tulay alang sa mas paspas nga pagbiyahe sa mga produkto sa merkado. Mga kapuso, 70 kaadlaw na lang una magpasko. Mao kadto ang mga uleng balita sa Mindanao karong adlaw. Babahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.